Yung may paparating na event ang Flip Top. Ito, sorpresa to. Ako, hindi ko rin alam na may day 3. Ahon 15 day 3. Yun, no? Wala, meron palang ganun. Ito siya, nilabas na siya ng Flip Top. Ito, check nyo sa Facebook page ng Flip Top. Ayan, Flip Top Battle League. May verified check yan. Ang may-ari niyan ay si GL. Ayun! Flip Top 2025 first event Ahon 15 day 3. PM lang kayo dito sa page mismo. Yan, sa page na yan. Limited tickets per section. Tapos second site 14 April 26, 2025. Abangan. Ayun na. Ito yung event. Ayan, Ahon 15 day 3. Limited tickets lang plus 1 beer. Ang Super VIP ay 1,750. VIP 1, 2. Gen Ad 850. Ang walk-in, wala bang nakalagay kung sakaling hindi umabot sa ano? Hindi umabot sa ticket. Sa bagay, limited lang to. Tsaka puta, sinyo yan eh. Ayun, ang venue ay Events, Pavilion. Tignan nga natin sa Google. 500 Show, Centrum, Show Boulevard, Mandaluyong. Tignan nga natin sa Google. Ano? Putang ina ka. Events Pavilion. Hindi, sa tawag Street View. Para mas makita natin yung venue. Street View. Events. Pavilion. Events Pavilion. Mandaluyong. Tangina kasi. Para makita natin. Events Mandaluyong. Ito ba yon? Events Pavilion Mandaluyong. Ito ba siya? Ito. Ito siya. 500 show. Kasi ang nakalagay dito, 500 show Centrum. Ito siya. Ito nga siya. Naku, parang walang parking to. Ano katapat na ito? Ito siya. Tama ba? Events. O baka dito siya sa kabilaan daan. Events Pavilion. Parang ito. May parking sa loob. Kaso baka limited lang to. Hindi ako sure Baka dito to. Pasok tayo. Pwede mo pasukin yan? Tangina naman kasi yung nag-iikot na ano. Hindi napasok eh. Pero piling ko ito to. Ayan, ito. Bakit naka-blurred to? Okay yan, no? Ito, Events Pavilion. Ito yung papasok sa loob. Piling ko marami naman parking sa loob. Ito. Yun. So, ito tayo. Prediction tayo sa magiging laban. Sa mga pupunta sa... Putang ina, chika ko. Ay! Ano ba? Ay! Ito Events, Pavilion, Mandaluyong. Ayan na. Events, Pavilion, Mandaluyong. Ayan yung venue. Dito lang yan, makikita nyo, Ito, feeling ko ito to, yung papasok na to. Ayan, yan. Yung Events Pavilion. Feeling ko talaga, ayan yan. Tapos, dito na tayo. Prediction para sa mga, sinisipon ako, putang ina. Para sa mga magiging laban, R-Zone versus ETS. Mga rookie. Pero putang ina, si ETS kasi iba din yung style ni ETS eh. Magaling din pumunto to at umanggulo. Si R-Zone halos pareha sila eh. Saka yun, nahihirapan ako dito eh. Kung sino sa dalawan to, siguro depende na lang sa pipiliing angulo at yung gano'n nila ma-convince. Pero para sa akin, tingin ko ano to, ETS. Hindi pa ako sigurado pero feeling ko lang ETS to. Eto, Tulala versus Dodong Saipa. Putang ina ni Dodong Saipa. Pag makita nyo sa event si Dodong Saipa, lumayo kayo dyan. Bigla-bigla mag-aabot ng chili garlic yan kahit wala kang order. Ingat kayo dyan. Mag-aalok ng chili garlic kahit wala kang order. Tangina. Gago yan. Tulala versus Dodong Saipa. Kung preparadong Tulala, actually, mas
Mas lumalabas nga yung pagiging tulala pag nakakalimot siya. Dodong Saipa, witty jokes. Na ano siya, nakakonstruct yung mga jokes na ito putang ina eh. Tulala, Dodong Saipa. Kung sa epic, tangina, style clash kasi ito ang hirap sabihin sa ngayon na ito Kung yung tulala na preparado, tapos preparado, si Dodong Saipa preparado, utang inang yan. Sa bagay, pag, nung napanood ko siya lumabas sa flip top, ready naman. Paano ba to? Tulala ako dito, tulala. Style clash to, pero pwedeng Dodong Saipa to, depende sa mapipili niyang jokes Kaya pinili ko lang si tulala, kasi yung pagiging, ano niya, malikhain niya pagdating sa letra, tsaka yung laman, yung ibig sabihin. Pero kung si Dodong Saipa, mabubutasan niya sa ginagawa, yung ginagawa ni tulala, papupunta sa kanya to. Pero ngayon, tulala ako dyan. Tangina, hindi ako makakanood na maayos sa totoo lang kasi tulala ako dyan. Eto na, Mirage versus Shaboy. Putya. Si Shaboy, pag nagseseryoso, maayos ang sulat. Ayan ang napapansin ko sa kanya. Pero yung Mirage, puta ina. Witty rin magsulat yan. Shaboy, presence. Okay. Presence, sulat, meron. Pero sa pagkakataong to, Mirage ako dito. Mirage. Kampiyon nga pala si Mirage ng Motus nakaraang taon. So, R-Zone versus Eds ako dyan. Tulala versus Dodong Saipa, tulala ako. Tulala talaga, pero nakakapagsalita. Mirage versus Shaboy, Mirage ako dito. Eto na, putang ina, Charisma versus Class G. Nung nakita ko tong Charisma versus Class G, sabi ko, puta, rematch. Nakakalimutan ko, ang nakalaban pala ni Class G noon ay si Lax Hearties. Kasi pareho silang kampiyon sa magkaibang liga. Si Lax Hearties, kampiyon sa pulo, si Class G sa motos. Si Charisma ang runner-up sa finals noon. Si Lax Hearties ang nagkampiyon, si Charisma ang runner-up. So pinagtapat silang dalawa. Ako, magandang laban to. Charisma, Class G. Tang ina. Hirap na ito Class G, punto. Charisma, punto. May charisma parehas. May 4-bar setup. May magandang punchline. Puta, magandang laban to. Pero, puta, paano ba to? Wag na lang kaya kayo maglaban. Tangina, pinahihirapan nyo pa ako mag-isip kung sino gugustuhin ko sa inyong dalawa. Charisma, Class G. Depende sa performance to kung sino maging effective. Parang R-Zone versus Eds to Parehas halos parehas sila ng lakas Ang hirap. Charisma, Class G. Doon na lang. Doon na lang sa mismong araw ng laban nyo. Doon na lang. Mahihirapan ako kasi mamaya may iba kayong ipakita Mamaya may gulat factor. Lalo si Charisma, after laban niya kay Bagsik, hindi na nasundan yun. Tsaka si Bagsik, si Charisma ang unang panalo ni Bagsik. At tingin ko baka maiangulo ni Class G yan. Si Class G naman, matagal din nagpahinga. Putang ina, gutom na gutom tong dalawan to. Ay, gago. Tingin ko gutom tong dalawan to. Sa ngayon, ano ako dito? Hindi ko pa masabi. Sa mismong laban na lang. Ilang laban ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 battles. Rapido versus Mastafit. Puta. Mastafit, mga witty jokes. Freestyle ability. Lamang din. Rapido. Ganun pa rin. Meron pa rin siyang tinatawag niyang technical bars. Alam mo yun? Yung malikhaing bara niya, style class nga to may napapansin lang ako kay Rapido sa itong nagbalik nakaraang battle niya, pero hindi ko nasasabihin. May napansin lang ako personally kung paano siya magsulat ngayon, at may ibang part akong hindi ko natitripan sa ginagawa niya dun sa sulat niya. Pero technical, bara, pasok, pero meron lang akong parang ilang naririnig doon na hindi ko trip. At hindi lang siya isang beses
may mga ilang linya pa sa mga sulat niya na parang hindi ko trip. Habang si Mastapit naman, alam naman natin style nito. Parang parang unorthodox nga to si Mastapit. Out of nowhere burst nga rin ginagawa nito lalo pag magpe-freestyle to eh. Rapido Mastapit. Kung yung napansin ko kay Rapido medyo babaguhin niya yun tas mas okay na mas okay siyang ipapalit doon. Tingin ko makukuha niya to. Pero sa ngayon, Mastapit ako dito. Wag lang mag-choke si Mastapit yung sana lang wag niya na sabihin ulit yung pag nag-choke siya, nag-choke siya. Sana lang sana handa si Mastapit all 3 rounds. At sana pag nag-choke o nakalimot, wag niya nang sabihin na pasalamat ka, nakalimot ako, hindi ikaw ang pinaghandaan ko, hindi ikaw ang gusto kong kalaban. Sana wag na yon. Ilang beses ko nang naririnig kay Mastapit yon pag nakakalimot siya. Pero sana malakas si Mastapit paghanda. Sa totoo lang, malakas siya. Iba yung ano niya. Pero yun nga, pag nakalimot, Mastapit, mag-freestyle na lang. Mag-freestyle. Huwag nang sabihin, pasalamat ka, hindi ako naghanda at hindi ikaw yung gusto kong kalaban. Kung gusto nyo lumabas yung tunay na ako, parang ganon. Pero sa ngayon, Mastapit ako dito. Ito na, Plasma versus MR Industria uprising battle. Ako trip na trip ko yung mga laban ngayon ni MR Industria. Yung presence niya para siyang chatro. Yung punto, yung gesture, kung paano niya i-deliver. Plasma, alam naman natin ano style nito. Malamang yung mawawala na naman ng bituka to si MR. Feeling ko lang, baka mawala ng mata, mawala ng bituka, kawawa naman yung tao. Plasma, MR Industria. MR Industria ako dito. Sorry, balik tayo. Arzone versus Ets ako. Tulala versus Dodong Saipa, tulala ako dyan. Mirage versus Shaboy, Mirage ako dyan. Charisma Class G, mahirap sa totoo lang. Depende na lang talaga pag mismong laban nila. Doon na lang ako. Doon ko titignan. Rapido versus Mastapit ako dito. Plasma versus MR Industria, MR ako dito, dalawa na lang. Kala ko nawala na naman yung camera ko eh. Husky versus Lakwan. Yung huling laban ni Husky, hindi pa nilalabas pero walay talaga. Alam naman ni Husky yan. Kahit si Batang Rebelde, parang ayaw na nga nilang ilabas yung laban na yun. Noong Ahon 15. Si Husky kasi, focus na rin sa trabaho niya. May negosyo to eh. Sa mga magpapagawa pala ng mga bahay o negosyo, mga buildings, mga salamin, kontakin nyo si Husky. May sarili ng pagawaan yan at siya mismo ang pupunta at gagawa para sa inyo. Yun, kontakin nyo lang yan. Pero Husky versus Lakwan, huling performance ni Lakwan, nag-choke din siya kay Beatroom. Tapos yung 2-4-2 sila, nag-choke din. Kung parehas preparado, magandang laban. Pero kung pagbabasihan ko yung huling laban nila, sa bagay, yung mga ganun pangyayari kasi yung nagiging dahilan para mas lalo silang maganda. Si Husky, babawi to. Si Slakwan, babawi to. Pero sa pagkakataong to, Husky versus Slakwan, kung preparado parehas, Slakwan ako dito. Kung preparado parehas Slakwan ako dito. Eto na, main event natin, Sinyo versus Poison 13. Putang na. May laban si Sinyon sa Ahon, pero March ginanap. Tagal na siguro nilang alam to. Sinyo versus Poison 13. Tangina, ito tinatawag na style clash. Tingin ko kailangan mag-adjust ni Poison 13 dito. Si Sinyo, as is na yan eh. Tingin ko si Sinyo, iba yung gutom ngayon, kaya nagbababatel. At ang gusto talagang kalaban niyan si Sayad, pero napili si Poison 13. Bakit kaya? Tingin ko kailangan mag-adjust ni Poison 13 dito. Pero kung may bulag factor yung style niya, yung parang hindi, pero para sa akin kasi yung style ni Poison 13 parang yung kay Six Threat. Kung parehas niya yung style pag nagbanggaan sila, sobrang lakas eh. Pero pag nakalaban ng ganong style ni Poison 13, yung style ni Sinyo na overall MC rin, putang ina, mahihirapan to si Poison 13.
Kailangan mag-adjust ni Poison 13 sa sulat niya para kay Sinyo. 1 minute ang nakalagay sa kanilang dalawa. Tangina, nagtitipid ang puta. Dapat nag-alter ego na lang kayo eh. Pero yun nga, tingin ko kaya hindi pinalitan yung pangalan niyan. Syempre, Sinyo para makahatak. Pero yun, technicalities, punchline, 4-bar set, Poison lamang. Pero Sinyo, tangina, malakas si Sinyo. Kailangan mag-adjust ni Poison 13. Pero kung Poison 13 as is, nalalaban kay Sinyo, Sinyo ako dyan. Sinyo versus Poison 13. Kailangan mag-adjust ni Poison 13. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan pa kung paano mabibingwit pa si Sinyo at the same time papasok niya ngayon yung style niya. Ang ganda nun. Kung may isip niya yung naiisip ko. Ayun. Ayun. Ayan ang aking prediction sa Ahon 15 Day 3. Ayan, ulitin natin ha. Limited tickets plus 1 beer, 1 free beer. Gen ad natin ay 850, VIP ay 1250, Super VIP 1750. Ayan. Mag-message lang kayo sa mismong flip top page. Parang walang walk-in to. Ayan oh. Walang walk-in. Tangina, walang walk-in to. Kahit pumunta kayo doon ng ora mismo, wala. Pero sa sobrang daming nasuporta dyan, ako po. Ayan ha. Ito na yung laban. Nakikita nyo naman sa monitor nyo. Arzone versus Eds, Tulala versus Dodong Saipa, Mirage versus Shaboy, Charisma versus Class G, Rapido versus Mastapit, Plasma versus MR Industria, Husky versus Lakwan at Sinyo versus Poison 13, Ahon 15, Day 3. Yan ang aking prediction at iyon. Good luck sa mga sasalang at bahala kayo sa buhay nyo.